This is my first live this September, September 27. Today it's Saturday, Saturday evening, and I'm at my friends on TikTok. Kumusta na po kayo? Kumusta na po ang iyong whole week? Whole week ng work, school, and galaan. So we experienced rainy days this past few weeks. Meron tayong bagyo, so ingat po tayo sa paglabas. Bring kapote, raincoat, or your umbrella para sa pananggalang sa ulan because of I think meron na naman tayong bagyo, so be safe. What you doing today, wag po tayong mabasa sa ulan because siyempre alam niyo naman madali tayong magkasakit. And ano pa ba? And share ko lang sana. Familiar ba kayo sa mga yung online shopping? Online failure shopping. Familiar ba kayo doon? yung di-deliver na lang sa inyo, nagkakamali pa na size, colors, and tawag dito, may mga factory defect, sira. Actually, na-experience ko na yun 3 times na eh. This is the final time na na-experience ko, Actually, nag-order ako ng gulong ng aking motorcycle, So, nadismaya ako because of dumating sa akin, in-order ko siya in a online shop. Di ko na sasabihin yung name ng online shop na to. So, mali yung size niya. So, ibis na maging malaki yung gulong, naging lumiit. Kasi may motorcycle sa big bike. Semi-big bike siya. So, dumating yung wheel o yung gulong, maliit or mali to size. Imbis na lumaki, lumiit, hindi nag-fit sa aking rim. So, nadismaya ako. Siyempre, I thought na yung size dun sa description dun sa online shop na yun, pinil up ko with that size. Akala ko yung darating is the same size din na pinilapan ko dun sa nilagay ko dun sa mga size bracket niya. And dumating doon sa akin, mali yung size niya. So ano yan, COD siya, diba? So alam mo naman na pag merong tayong mindset na kapag online shopping, minsan dalawa ang iniisip natin eh. Either merong diferensya or wala. And my mindset is akala ko okay siya kasi malaking bagay siya sa wheel. Diba? Wala na siyang defect kasi meron siyang defect pero konti na lang kasi wheel siya, and I thought na naka-sealed na siya kasi yun na yung pinaka size niya, and I opened it. Pagdating sa bahay, nadismaya ako, naasar ako, nagalit ako, nanlumo ako because the size is not what I thought na in-order ko sa online shop. So very nanlumo ako. Hindi naman siya more expensive yung wheel na binili ko. Kaya lang, syempre pera mo pa rin yun, pinag-ipunan mo or hiningi mo, inutang mo, tapos darating sa'yo, it's not that size. Lalo na, malalayo yung lugar na pinupuntahan ng mga riders na to. So, hindi rin siguro ng rider yan dahil siyempre sila inuutusan lang
siguro sa seller yan through their shop, no? Sa mga seller naman na nagbebenta ng merchandise or items, no? Pag-check na lang po sana yung mga items na dinedeliver ninyo, ano? Kung ano yung order doon sa ano nyo, sa Shopee or do sa shop ninyo na naka-online na sizes or color, dapat pakibasahin po ninyo. Huwag po ninyo agad i-deliver na may mga defect siya or mali yung size niya. Nag-focus tayo sa ganyan, no? Yung mga through payments, no? Yung COD, babayaran mo na lang pagdating sa bahay. But you cannot see. You cannot see na yung items na nakikita mo dinideliver. Kasi, binayaran mo, in-order mo lang siya online. Iba talaga yung binili mo siya sa shop, na witness mo siya na yung guarantee ka na matibay, walang sira. Kasi kung pinili mo eh. Pero kapag binili mo siya through online shop, ay mag-isip ka na merong ano yan. Minsan maluloko ka pa eh. Pagdating sa'yo, in order mo is a damit, tapos darating sa'yo ano lang, ibang item, di ba? Nakakadismaya yun. For worth 500, tapos darating sa'yo ganun lang, di ba? Nag-order ako ng wheel, ng gulong, ng motorcycle. Excited pa naman ako umuwi, makita. And nakita ko siya, sobrang liit niya. I'm just, oh God. Sabi ko hindi ko naman sinasabi manloloko yung iba, no? Gumagawa lang ng paraan para manloko, pero sana wag naman po lahat, no? I-consider na po natin yung perang iniipon nila sa pinagpawisan nila, tapos order sa inyo, di ba? Tapos darating mali. O let's say hindi nyo kasalanan, nagkamali kayo, pero dapat sinecheck po sana po ninyo yung mga dinideliver ninyo sa iba-ibang lugar, lalo na sa mga big things, yung mga malaking bagay na in-order ninyo, paki-check po ninyo yun. Kasi once na napunta na po sa bahay yan, nabuksan na at mali, napakahirap po mag-return at mag-refund. Actually na-try ko na yung nag-refund eh. Pindot ng pindot sa sa online shop, no? Kung ano yung mga etcetera ang kinukuha. Tapos ilang days mo makukuha yung pera, tapos hindi mo siya makukuha ng buo, no? Yung refund mo 70/17. So malayo dito, napakaliit niyan. Malaki yung akin eh, siguro doble dito sa gulong na to. And nakakadismaya kasi hindi mo naman magagamit to because napakaliit. So nag-decide ako na ibenta ko na lang siya sa nangangailangan ng gulong. Kasi nahirapan ako dito sa sa ibalik to kasi ang dami niyang pa-cheche, pa-ek-ek, ng daming process. So ako pinakayaw pa naman yung maraming proseso, yung sa work ka, iisipin mo pa ito, diba? So yun lang, no? This is a lesson sa mga nag-online. Be check what you order. Kasi hindi ko naman sinasabi lahat, no? Maraming scammers through online para pakapagloko. Siyempre, di mo naman nakikita yung mga face ng mga yan. Hindi mo naman sila nakikita kung anong ginagawa ng mga yan, di ba? Di natin alam, sindikato pala yung mga yan. So, hindi natin nila lahat, di ba? So, be vigilant sa mga nangyayari through online shop. And pantayin po natin yung pera natin, di ba? So, bago natin i-release yung pera, tulad ko, I thought na ganun. I thought na is a good. But, I'm disappointed kasi iba yung tumating. So, yan lang po ang aking experience through online shop. And, sana may natutunan kayo.
Siguro kayo nag-online shop din, may naranasan din kayong ganyan. Mali yung item na dumating sa inyo. Siyempre, ano mararamdaman mo? Madidismaya ka, maaasar ka, magagalit ka. Diba? So, ano na tayo, be vigilant. Pag ano tayo, ingat-ingat tayo sa mga, yan, no? Bago natin siya i-click, tignan muna natin kung, yung iba kasi tinitingnan nila yung sa ano sa feedback, mga comments. Nakita ko naman ng comments niya, maganda kaya lang. Yun nga lang, hindi chinek ng seller yung sizes niya. Kaya naging ganyan ang resulta. Dineliver sa akin, mali. Yung chat ko siya, sabi niya, refund mo or return. Inire-refund ko naman, ang daming proseso, etc. na kailangan pa daw approval ng seller kung magkano. Or, diba? Ang daming proseso. So, ay nakakabwisit. Yung ganyang mga sayang lang yung pera. So, good evening po. Thanks for joining me. Hi, Roy. Hi. Hello? Mag-match ka. Nasa itong camera itong pagpagumang. Pagpagumang cellphone. And when your plans unravel in the sand, what would you wish for if you had one chance? Napakagulay. Paano sa nagpapagumang I'm cellphone? on my way, so don't close that gate. If I don't make that, then I switch my flight and I'll be right back at it by the end of the night. That airplane in the night sky like shooting stars. But I can really use a wish right now, wish right now, wish right now. Can we pretend that airplanes in the night sky like shooting stars? But I can really use a wish right now, wish right now, wish right now. Yeah. Somebody take me back to the days before this was a job. Before Ay, I pag-tap mo, guys. Double tap the screen. back when I was trying to get into that subway, and back when I was rapping for the hell of it. But nowadays we rapping to stay relevant. I'm guessing that if we can make some wishes out of airplanes, then maybe I go back to the days before the